Nakagawa ka na ba ng art gamit lamang ang mga bagay na nakikita mo sa daan? Gamit ang mga bato, mga tuyong dahon, o mga napulot na bote? Kung ang sagot mo ay hindi, pues kaya yan! At yan mismo ang patutunayan natin dito sa National Museum of Anthropology! Bago pa man tayo masakop at matutong magtala gamit ang papel at tinta, may sarili na tayong paraan ng pagpreserba ng ating nakaraan. Ang ating mga ninuno ay nakapagtala ng mga pangyayaring naganap sa pamamagitan ng pagkukwento nito mula sa isang henerasyon patungo sa isa. Ito ay kanilang karaniwang gawin ang ipasa ang mahalagang alaala sa pamamagitan ng salita. Para bigyang buhay ang mga sagradong kwentong ito ng ating mga ninuno, isang nakakabilib na pamamaraan ang ginamit ng mga artista na si Catherine de Guia at Michael Palomar. Pinatunayan nila na ang sining at kasaysayan ay nabubuo mula mismo sa ating kalikasan. Ito ay tinatawag na mixed media assemblage. Ano ba yung mixed media assemblage na yan? Ayon sa Wikipedia, ang mixed media assemblage ay isang tatlong dimensyong obra na ginagamitan ng iba't ibang materyales tulad ng buto, kahoy at bato para makagawa ng isang makasaysayang obra. Tara, tingnan natin! Teka! Kilalanin muna natin sila. Ano? Tara? Bago tayo mag-dive sa mga unique artworks na ito, kilalanin muna natin ang mga utak sa likod ng exhibit. Ang mga roots and bones assemblages na makikita natin ay likha ng artist na si Catherine de Guia. Alam nyo ba na hindi lang ito basta-bastang pinagdikit na kahoy? Si Catherine ay sumailalim sa matinding mentoring sa tinatawag na Art of Memory Weaving o ang sining ng paghahabi ng alaala, kung saan tinuruan siya mismo ng sikat na Bacolod artist na si Perry Casulhay Argel. Hindi rin makukumpleto ang sining nito kung wala ang tulong ng artist na si Michael Palomar. Magkasama nilang binigyan ng bagong buhay ang mga bagay na inakala nating wala ng silbi at ginawa itong sining na punong-puno ng kwento. Ngayon, ating himayin ang mismong sining. Kung titingnan natin ng malapitan, ang mga materyales na ito ay hindi lang basta pinulot. Pinili ang mga ito para ikwento ang mismong kasaysayan natin. Una, kilalanin natin ang The Boy Gunners o ang mga bagani. Noong sinaunang panahon, ang mga bagani ay mga mandirigmang nagmula sa uri ng Datu, Timawa o Maharlika na nagbibigay ng dangal sa ating pamayanan sa pamamagitan ng kanilang pusay sa labanan at paggapi sa mga kaaway. Hindi ito basta-bastang titulo. Ayon sa exhibit, kinakamit ito sa pamamagitan ng pagpatumba ng tiyak na bilang ng kalaban sa digmaan. Dahil dito, gumagamit ang mga artist ng matutulis na sanga at balahibo sa obra na ito, mga materyales na sumasagisag sa bagsik at katapangan ng mga mandirigmang ito sa tradisyong kali at arnis. Sunod nito ang mga commoners. Pansin nyo, ang mga commoners ay nakapatong sa mga bato at napapaligiran ng corals. Hindi lang ito dekorasyon, ito ay simbolo ng kapwa. Sa psikolohiyang Pilipino, ang kapwa ay hindi lang tungkol sa kapwa-tao. Ito ay ang pagkilala na ang ating sarili ay nakikipag-ugnayan sa lahat ng nilalang sa kalikasan. Ang corals at bato ang kumakatawan sa inang kalikasan na ating katuwang sa pag-iral. Ipinapakita nito na ang pananaw ng ating mga ninuno, ang yaman at buhay ay nakadepende sa pagrespeto sa ating buong kapaligiran. At bilang kontrast, narito ang Las Meninas o ang mga Ladies in Waiting. Ang titulong ito ay hango sa sikat na 1656 painting ni Diego Velázquez, isang obra na sumagisag sa karangyaan at kapangyarihan ng korte ng Espanya. Narito rin ang The Spanish Royal Court o Dowager Queen at Infanta. Sila ay byuda ng hari at anak na babae ng monarko na may mahalagang papel sa korte ng Espanya na ipinakita rin sa painting ni Diego Velázquez. Ginamit ni Catherine de Guia at Michael Palomar ang mga makukulay na beads, maliliit na bote at baon ng niyog upang bihisa ng mga figures. Ito ay isang matapang na representasyon ng vanity o pagkamahilig sa luho ng mga banyaga noong panahon ng kolonyalismo. Habang ang mga commoners natin ay nakatapak sa lupa at dagat, ang mga Las Meninas at Spanish Royal Court naman ay binalot sa material na karangyaan. Ipinapakita nito kung paano binigyang pansin ng mga artist ang pagkakaiba ng simpleng pamumuhay ng ating mga ninuno kumpara sa mapagpanggap na mundo ng mga mananakop. Ang mga materyales na ginamit sa sining ni Catherine de Guia at Michael Palomar ay sumasalamin sa buhay at kasaysayan ng mga Pilipino bago ang pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa. At ito ay pinakita ng National Museum of Anthropology para ilahad nito ang pamumuhay ng ating mga katutubo sa kasaysayan ng Pilipinas.